So what's up mga kumagayimba, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tagpasan for event, pedestal, eliminations. Ito na yung putang inang mga battle, diba? Ito yung mga putang inang battle. Tapos na natin yung pedestal 3 eliminations dun sa Fuego 2. Fuego, no? Uploaded na yun sa channel natin. Pwede nyo i-check. Kilan, Calix, Casper, Nathan, Prince, Mirage, and Hespero, Blizzard. So, uploaded na po yun. Yun yung other half ng pedestal 3 first round or eliminations. Tagpasan 4. Putang ina. Alam niyo kung bakit ako napapamura sa mga battle dito sa Tagpasan 4, kasi ito yung sobrang ilang beses na ako nakapunta sa event ng Motus at masasabi ko na ito yung pinakamalakas na naatenan ko, no? So andito po ako, andun ako sa likod. Kita niyo yan? Kita niyo ba? Ito yung nasa likod ng nakapula. So tignan niyo na lang, ako yan. So ayan, nung kailan ba to? Basta nung itong March lang ata yan. Nakalimutan ko na. March 23, parang ganun. Tama ba ako? Check natin sa date. March 23. Or 16, March 16 ata. Kasi yung 23 kasi yung second sight 12. Tapos March 6, tama, March 16 to. So ayun, huwag na natin patagalin. Alam ko maraming nagre-request ng Vicente versus Dave Denver. Ito na yung re-reviewin natin sa Tagpasan 4. Nung nilabas yung battle na to, hindi ko alam kung bakit ako dumiretso sa comments. Dumiretso ako sa comments nung time na yon, nung pagka-release. Ang dami na kasing comments nun eh. Tapos nagulat ako, kay Dave daw yung boto, hindi daw malakas yung Vicente. So ewan ko kung sa vid ganon, pero ako kasi guys, personally, sobrang lakas ni Vicente dun sa battle na to. Ang lakas din ni Dave guys, ang lakas din ni Dave. After ng event, nilapitan ko si Dave, nag-usap kami, sabi ko, tangin ang lakas nun. Kaso, para sa akin, ako, maging honest ako sa'yo, Dave. Kay Vicente talaga yung battle. Tapos, nagkausap din kami sa chat, kinabukasan ni Dave. Sabi ko, Dave, kay Vicente talaga yung battle. So, tignan natin sa vid, no? Re-reviewin ko naman sa vid. So, ayun. Hindi naman, ewan ko, bakit ang dami nagsasabi? Baka dahil dito sa vid, no? Kasi marami nagsasabi, iba yung sa live, iba yung sa video. Diba? So, tignan natin. May nag-comment din kagabi na Boss Vicente versus Dave Denver naman para klaro na. So maraming salamat, no, kasi isa ako sa pinagkakatiwalaan nyo sa pagdating sa mga, especially sa mga dikit na battle. Ako yung pinagkakatiwalaan nyo na mag-review ng ganung battle, kung ano yung sa tingin ko, kung sino yung panalo, especially nung nagkaroon ng controversy dun sa Mot versus J Black. Maraming salamat kasi puro kayo comment sa mga content natin na, boss, baka naman pwedeng singit mo yung Mot versus J Black kasi ganto ganyan. So maraming salamat kasi ako yung isa sa mga pinagkakatiwalaan nyo. Sa dami na nagre-review sa YouTube, ako yung pinagkakatiwalaan nyo. So maraming salamat. At naulit na naman yon dito sa Vicente versus Dave Denver. Gusto ko mang i-reviewin na to that time, pero nung time kasi na yun is sobrang fresh pa sa akin at hindi pa kompleto rin yung 8 battles sa pedestal 3, kaya hindi ko pa siya kayang, or hindi ko pa siya pwede reviewin kasi nga sabi ko nga sa inyo, yung pag tournament, yung first 8 battles sa first round, binubuo natin yan para isahang run na lang.
unless or pwera lang sa sa matira mayaman, hindi natin pwedeng yun eh, kasi malalayo yung agwat ng malayo yung agwat ng first round nila, 'di ba? Malayo, sobrang layo ng agwat. Tulad nung yung other half ng first round nila ngayong April 23 pa lang gaganapin, 'di ba? So kailangan ko ng yun. Kasi ako mismo gusto ko na siyang mapanood eh, 'di ba? Kaya iniba natin yung rules dun sa Matira Mayaman. Basta pag may uploaded na Matira Mayaman tournament, review na natin yun. Basta hindi tatama sa schedule natin. Okay? So again, maraming salamat dahil isa ako sa mga pinagkakatiwalaan nyo sa pagdating sa mga dikit na battle na i-reviewin at marinig yung sa loobin ko sa sa battle na yun. No? So alam nyo naman, wala tayong bias sa tournament. Dave Denver, nakakausap ko yan. Vicente, nakakausap ko yan. Personal, sa chat, sa page ko, sa personal FB ko, nakakausap ko yan. So, mga tropa yan, pero tignan natin ha. Tignan natin. Marami nagsasabi kay Dave Denver daw, yung battle. Ako, personally, sinabi ko sa both MCs na to, na ang lakas nyo doon, pero, diba, sinabi ko rin naman sa kanila yon. Sana mapanood ni Vicente, sana mapanood ni Dave to. Panoorin natin to, reviewin natin to, tignan natin, sabay-sabay nating tignan kung ano yung result sa video. Okay, let's go. Kami, nanalo si Vicente, pinili niya unang banat kay Vicente. Pedestal 3, pakinggan natin laban to. Nag-chat si Sight, pedestal ka. Ano Vicente, game ba? Kasi si Dave Denver game na. Sabi ko, G, ba't naman ako matatakot sa flood? Ako'y nasa elevated area. Ikaw yung walang spotlight na champion. Sampal na seryoso sa'yo yan. Ikaw yung tipong sa Ikaw yung walang spotlight na champion. So, sa mga hindi nakakilala kay Dave, no? Nag-champion po si Dave Denver sa 1-up tournament 2 sa FRBL. So, iyon yung ginawang reference ni Vicente para sa mga sa mga bara niya, yung bakit ako matatakot sa taga-flood nasa elevated area ako sa flood na Floodway Rap Battle League o FRBL, shoutout. Tapos yun, di ba? So yun yung reference niya doon. Tapos biglang pinasukan ni Vicente ng ikaw yung walang spotlight na champion, which is referring nga sa FRBL na Floodway Rap Battle. Ganda nung pagkakasalansan ni Vicente doon ha. Sabi ko, G, ba't naman ako matatakot sa flood? Ako'y nasa elevated area. Ikaw yung walang spotlight na champion. Sampal na seryoso sa'yo yan. Ikaw yung tipong sa FRBL, hip-hop na hip-hop, pero pagdating dito sa motos, talunan. Kasi dito, pare, tang-inan, lame. Ayun na. Simpleng banat, pero tagus yun, mabigat yun. Kasi undefeated si Dave Denver sa FRBL, 8-0 or 9-0 ata siya. Hindi ko na alam kung ilan, pero basta undefeated siya doon. No? Pagdating sa Motus, talo siya natalo siya kay Turdy, natalo siya kay Casper. Diba? Basta may tatlo na yung talo ni ni Dave eh. Nakalimutan ko kung sino yung isa. Ayun. Isa pa lang yung panalo ni Dave sa pedestal. Sa Motus, yun yung first round niya sa pedestal. Dun sa second round. First round, pedestal 2. Ayun. Sampal na seryoso sa'yo yan. Ikaw yung tipong sa FRBL, hip-hop na hip-hop, pero pagdating dito sa Motus, talunan. Kasi dito, pare, tang-inan, lame bro. Ang pangit ng game mo. Pinagmumukha ka lang ditong baguhan. Oo, debut. Paulit-ulit sinasabing siya ay bata, napaka-hassle. Baguhan, debut. Okay, debut. Angas nun. Debut na Dave ikaw. Debut na debut na unang battle. Ganon. Bro, ang pangit ng game mo. Pinagmumukha ka lang ditong baguhan. Oo, debut. Paulit-ulit sinasabing siya ay bata, napaka-hassle na ng ganung angle niya. Kaya pala di na madalas makita tong basura sa flood kasi sa Motus taga-recycle na. Oo, naging mahina ka na bitch, di na pumupuntos sa pack. Mula nung sa Motus naging rich, di na lumulusong sa flood. Motus loyalist ang puta. Mga wordplay mong pilit,
sobrang kadiri, corny tsaka useless. Pues aapak-apakan ko lang tong si Didi ng Ogie and the Cockroaches. Kung nanonood kayo noon, siya yung ipis na pandak, sarap sampali ng alpombra. Pues makikita niyong ipis ng blood, madumi ng sobra, kaya bigyan ng left, right, fish, yeah! You gonna eat all this. So, hindi ko na-explain yun, ha? Yung Ogie and the Cockroaches, Didi. Hindi ko na-explain yun kasi sa, ano yun, for sure naman, yung karamihan na gets yun. Yun yung Ogie and the Cockroaches na napalabas. Meron na rin naman sa Netflix nun. Meron, pero una ko siyang napanood sa, sa Channel 5 dati, tuwing hapon. So, yun. Ayun yung, sabi ko, di ko na-explain pero napa-explain pa rin ako. Pero sige, yun yung, para siyang Tom and Jerry, no? Para siyang Tom and Jerry. Pero, yung pinaka, hindi naman kalaban pero yung pinaka nanggugulo doon is yung tatlong ipis, no? Si Didi, si Joey, tsaka si Marky. Yun. Alam ko yun kasi nanonood ako noon. Tapos yung mga pusa doon, si Ogie, tsaka si Jack. Diba yun? Yun lang. Sabi ko, di ko na-explain pero napa-explain pa rin ako. Yun yung ginawang reference ngayon ni Vicente. Corny tsaka useless. Pues aapak-apakan ko lang tong si Didi ng Ogie and the Cockroaches. Kung nanonood kayo noon, siya yung ipis na pandak, sarap sampali ng alpombra. Pues makikita niyong ipis ng blood, madumi ng sobra, kaya bigyan ng left, right, fish, yeah! You gonna eat all this. Gagapang kang pauwing baling leeg, parang na-exorcist. Wala na tong pigil-pigil, say! Tain, lupit nun. Todo na ako! Kamao ko'y nang gigigil sa mukha mo! Ngayong wala ka sa lugar, di lang basta black eye, makikita nyo pa tong Denver, Colorado! Talagang critical yung hits! Talagang critical yung hits! Lagay mo sa battle ngayon, GG! Ganyang pag-lock item na yung beast! Tapos binigyan mo pa ng DDEC! Yeah! Tumatak mo line kay Terdy, nagsama ka pa ng mga taga-dam, wawa ka naman. Wow, ha? Palakpakan naman yung mga wak dyan. Brad, pag ako kumuha ng punch sa dam, gago may matutulog na yung fratman, kaya wag kang lilingon. Kung ayaw mong makatikim ng solid, pag sinapak-sapak kita ngayong Dave, tignan natin kung maisigaw mo pa yung long live. Full trip. Kung ito'y bear fight, gamit left, right, parang bedtime, you see him sleeping. Yung combo 10 times, kaya Dave, ay kitang next life kagigising. Repin niya, RNP. Repin niya, RNP. Kaya pala mag-train of thoughts ang kanyang hilig gawin. Pues once na binaliktad ko yung RNP, isa ka sa madidiskarel. Ikaw yung target practice. Ngayong... Lakas nun. RNP, PNR, ikaw yung madidiskarel. Napakasimple pero sobrang lupit nun. Kaya pala mag-train of thoughts ang kanyang hilig gawin. Pues once na binaliktad ko yung RNP, isa ka sa madidiskarel. Ikaw yung target Magaling. practice. Ngayong sakin, panatapat, hantungan tragedy. Kasi kitang nung ako bumanat sa D, nagmukhang archery. Kaya... Shit! Kaya nalaglag sa tree kasi mata... Nung ako yung bumanat sa D, nagmukhang archery. Ang lupit nun, no? Yung... Ang lakas ni Vicente sa round 1. Lakas pa rin talaga. Nagmukhang archery! Kaya ka nalaglag sa tree kasi matagal ka ng hinog. Bugok, yung line pang tulok. Kaya ka lang naman nalaglag sa tree kasi style mo bulok. Kung naghari ka man sa flood, si Vicente balagbag. Hindi ako si Hev Abi pero dito sa QC, kaya kitang sipain! Dave, ganun mag-market. Talagang di mo ako maa-upset. Pinakita ko lang sa lahat paano mangingibabaw yung B sa D. Parang logo ng branded. Galingan mo. Fuck! What the ender? So, ito yung mga dahilan kung bakit ko hinuli yung battle dito sa Tagpasan 4. Kasi nga, medyo fresh pa sa akin noong time na yon. Pero ngayon, ito, medyo nakakalimutan ko na yung mga banat ni Vicente dito. Yung ender niya, medyo nakalimutan ko yung ender niya dito. Tapos narinig ko ulit, anong lupit nun, no? Nangingibabaw yung B sa D, parang logo ng branded. Sheesh! What a ender yon para kay Vicente. So, binilang ko
yung mga effective haymaker, hindi ko na binilang yung mga pasundot-sundot na mga suntok. Pinaka haymaker talaga na solid. So sa pagkakabilang ko, meron akong 4 na maililista doon. Solid yun, especially yung Ender na sobrang lakas nun, nangingibabaw sa B. Sa parang logo ng branded, grabe yung lakas nun. Tapos yung RPN, ano yun? Tapos PNR, madidiscover lang, ang lakas din nun. Marami pa actually, marami pang mga punchline si Vicente na tumama talaga kay Dave. Yung para sa akin yung laro niya dun sa DD na sa Ogi and the Cockroaches, effective yun. Yung D na pagbinanat para maging archery, 'di ba? So maraming quotable lines si Vicente sa round 1. Kaya sobrang, alam mo yun, sobrang siksik din talaga ng round 1 ni Vicente. Hindi mo pwedeng masasabi na naging mahina yung Vicente sa round 1. Pero syempre, it depends pa rin kung paano yung maririnig natin sa round 1 ni Dave. Ito, real talk, nakalimutan ko na yung mga nila dito, yung mga punchline nila. Pero tignan natin kasi maraming nagsasabi sa comments, sabi ko nga sa inyo, dumiretso ako sa comment section ng vid na to. Ang dami nagsasabi na rounds 1 and 2 daw kay Dave, round 3 kay Vicente. So tignan natin tignan natin sa point of view ko. No, pwede nating i-disregard yung live na, kasi nandito nga ako nung live, di ba? Iba yung reaction ko sa live, iba yung reaction ko dito. So, pwede natin i-disregard. Parang iseset natin na first time natin mapanood to at hindi ko to napanood sa live. Okay? So, ayun. Malakas yung round 1 ni Vicente. Solid yun. Quotables. Ang daming quotables. Haymakers. Ang daming haymakers. Mga mga pasundot-sundot na suntok. Yung mga setup. Pasok yun, gustuhan ko yun. Yung mga laro niya, may laro siya dun na yung Dave ikaw, tas debut na first bat, lakas nun. Basta ang daming naging quotable ni Vicente sa round 1. Fully pack, para sa akin walang naging dead air doon. Solid. So pakinggan natin, Dave Denver. Laban to guys, kaya pakinggan natin. Ina neto yung mga banat feeling hustler. Ginamit pa yung debut na wordplay, ginamit na yun ni Casper. Inan to, kalabutan ko naman, galing sa multo yun, no? Game! Pasko ng umaga, nag-BM si M-Site. Habang ako'y chillin sa baras. Ngunit pagka-click, di madinig, wala pa namang ingay sa labas. Kaya sabi ko chat mo na lang. Vince mga liman, mga paps. Nalaman ko din sa wakas. Sa susunod kasi na magsisend ka ng BM, dapat yung malakas. Pinakamalakas. Ang ganda ng laro ni Dave doon. BM. Sa susunod na magsisend ka ng BM, yung malakas. Ang lakas nun. BM na voice message. No? Voice message. Tapos BM na Vince mga liman na totoong pangalan ni Vicente. So, ang lakas nun. Double meaning yun na sa susunod na magsisend ka ng BM yung malakas, nakatingin na siya kay Vicente dun. So, para sa akin, umpisa pa lang, no, ng round ni Dave, malakas na agad yung pinaka-punto niya at suntok niya doon. Score yun para sa akin. Magsisend ka ng haliman, mga ingay sa labas. Kaya sabi ko chat mo na lang. Click, di madinig, wala pa namang... Ulit. Habang ako'y chillin sa baras. Ngunit pagka-click, di madinig, wala pa namang ingay sa labas. Kaya sabi ko chat mo na lang. Vince mga liman, mga paps. Nalaman ko din sa wakas. Sa susunod kasi na magsisend ka ng BM, dapat yung malakas. Pinakamalakas niyang laban sa tomboy na si Dats. Kaya yun ang laging banggit. Kasi mga past battles kanya mga pluma ay shit, napakatumal ang weak. Best performance mo sa tomboy pa. Tapos magpipiling to na siya'y sick. Moira de la Torre, sa titibu-tibu ka unang nag-hit. Kaya sige. Okay, gusto ko yun. Sabi ko sa inyo, nakalimutan ko na yung mga banat ni Dave dito pati nga yung mga banat ni Vicente. So yun, ang galing nun. Reference ni
sinabi naman niya, no, reference ni Dave yung Moira. Si Moira. So, totoo nga naman, no, sa nakilala si Moira dun sa kanta niya na Titibo-Tibo eh, di ba? Tapos, ang ganda nung reference, no? Ang ganda nung reference, ang ganda nung pagkakapasok ni Dave dun sa Titibo-Tibo, Moira, tapos kay Dots na mukhang tibo. Creative, ang creative nun, Dave. Ang lakas nun. Sa Titibo-Tibo ka unang nag-hit! Kaya sige! Banggitin mo pa na tinalo mo yung Tomboy. Kundi dudukutin ko yung puso mo at sa plastic bag isisilid. Ngayong pinutulan ko na siya ng heartbeat, ewan ko lang kung may tibo kayong madidinig. Tibok. Round 1 brutal Galing. na agad! Di mo ko mapipigilan tong gawin. Hanggang tumambad na lang yung bangkay mong nakakalat sa sahig, walang hustisyang kalakip. Siya'y maiiwang malamig, aabuti ng bis, kundi masakir, yan na makikita nyo sa web. Yan na makikita nyo sa web, ganyan manakit sa sulat lang. Di ka tulad mo, pre. Palagi kasi itong namumunggo, palibasa, utak toge. Umumunggo. Oo, Okay. namimisikal yan si pare. Nangingwelyo pa sa battle. Tingin mo mabangis ka dyan? Kung nakahawak ka palagi, tangina mo, sakit na yan. Okay. Kasi trip na... Nakahawa ka palagi, sakit na yan. So, double meaning or nilaro niya yung hawa sa hawak, no? Kung nakahawak ka palagi, sakit na yan. Or pag nakahawa ka palagi, sakit na yan. Okay. Ayos na laro yun para kay Dave. So far, humahabol pa lang ha. Hindi ko sinasabi na pumapantay na si Dave dito. Humahabol pa lang si Dave sa naging performance ni Vicente sa round 1. Yan si pare. Nangingwelyo pa sa battle. Tingin mo mabangis ka dyan? Kung nakahawak ka palagi, tangina mo, sakit na yan. Kasi trip na ito, mamersa. Tingin niya dito ay meta. Palaging nakakwelyo, parang dito at tsensa. Okay. Pero maiba repa. Sabi niya kay Datso, magsisisid din to sa akin sa kanyang final wave. Huh? Magsisisid din to? Lalim ah. Yung wordplay at sentence, pinilit mo gago. Sisid ka kasi ng sisid. Kita mo ang labo. Gumamit ka kasi ng goggles. Gago. Para di pang wax bawat bato. O gumamit ka ng goggles, yan ang tip para sa'yo. Yan ang tip para sa'yo. Vince Mangaliman, kung usapang wordplay, wala akong bilib pang banban. Pag ako nag-isip, walang ya, ini-spit, maanghang. Ikaw pilit, paandar. Kaya mga tao ini-skip ang rouse niyan. Kaya paano maukuha ni BMW kung di masakyan? Tanginang yan. Okay. Oh. Kasi may wordplay niya yung Galing. inakay. Sa inakay. Inaka. Yung roster. Sa rooster. Isa pa. Kutis charcoal na mag-wordplay. Roster, tingin mo malupit yung binanggit na itong uling. Roster, para lang masabi na lechon. Tangina. Tapos yung nag-champion, sunod sa akin, pinupunan neto ni Barok. Di mo nga maayos yung roster mo, tapos maninita ka ng manok. Kaya Mr. Roster, you got roasted. Isa kang negro na bugok. Bibigyan ng aral, iiwan ng pantupok. Pambobo yung tunog. O sisilaban tong maitim para matuto tong sunog. Time. Ako lang ba? Kana puro wordplay si Dave Denver sa round 1 ha. Okay. Sabi ko kanina, kung bibilangin natin yung mga haymaker ni Vicente, sabi ko parang may 4 siya doon. Si Dave Denver, so far, nagbilang din ako ng mga effective na haymaker ni Dave doon, pero hindi yun naging sabi ko sa inyo, humahabol pa lang si Dave, hindi pa siya nakakapantay sa performance ni Vicente. So para sa akin, merong effective na 3 haymaker si Dave sa round 1. So it's a 4-3 kung in terms of punchlines, in terms of haymakers, it's a 4-3, 4 versus 3 Vicente, no? So breakdown natin na maayos. Dave Denver sa round 1, kita nyo naman, sobrang daming wordplay, ang dami niyang siningit, ang dami niyang cut words, ang dami niyang wordplay na para sa akin hindi naman naging dragging. Nag-jokes, bumara,
effective punchline, effective haymaker, pasok lahat. Lahat ng style, lahat ng ginawa niyang laro dito sa sa round 1, pasok yung lahat. Kaso nga lang yung haymakers count, medyo hindi talaga yun umabot dun sa haymakers count na nabilang natin kay Vicente. Sabi ko nga 4-3 ganun. Pero solid, hindi na natin kinount kay Vicente yung mga pa jab niya or mga sundot niya na mga suntok, kasi may mga ganun din naman si Dave. Performance, I'll go for Vicente doon. Sobrang solid ng performance, napakalinis, walang stutter. Kay Dave naman meron siyang pause ng konti, pero sobrang minimal lang naman yun. Pero syempre kailangan nating makita yon kasi si Vicente sobrang linis ng performance niya. Kay Dave meron siyang konting pause, tapos medyo na siya doon, na out focus siya, tapos pasok ulit. So sa performance, Vicente. Sa delivery, delivery, itatabla ko yun guys, sobrang ng delivery. Sa punto, sabi ko nga sa inyo, sa punto, punches, haymakers, syempre Vicente na tayo doon. Kitang-kita nyo naman yung naging bilang natin ng haymakers count. So, ayun. Actually, pantay naman Pantay naman sila sa pinaka style na ginawa nila or pinakita nila sa round 1. Sobrang pantay nun. Pero, kailangan may manaig di ba? Hindi, pwede kong itabla. Pero, sa tingin ko kasi hindi, sa tingin ko kasi may konting kulang siguro, yun nga, since nagbilang na tayo ng mga haymaker, yun yung naging kulang kay Dave para pumantay siya dun sa naging performance ni Vicente sa round 1. So, isa 10-9, dikit lang naman to. Either way either Vicente or Dave Denver. Siguro, kung pumantay sa haymakers count si Dave, mas mahihirapan akong i-judge yung round 1, pero para sa akin, mas powerful, mas malinis, mas maraming haymakers count. Sa punchline, hindi na natin anuhin kasi tabla yun. Mas aggressive si Vicente mas gigil si Vicente. Yung energy, mas malakas. Hindi na rin natin kinount yung mga crowd reaction dito. Tournament to, mag-base tayo kung paano natin inabsorb, paano natin nakita, at paano natin narinig yung mga verses nila. So yun yung mga points ko kay Vicente. Kay Dave, mga points ko, actually, same lang naman silang points. Medyo nagkatalo lang sa performance, which is, sabi ko nga, may konting slip-ups si Dave Denver. Tapos, yung pagiging well-rounded, pinakita naman niya yun, pero hindi yun naging enough para umabot sa naging performance ni Vicente. Okay? So, may round 2 and 3 pa. Pakinggan natin. Pero yung round 1, gabuhok, Vicente yun. Vicente! Ganap ako ng ire-rebat kaso wala. Gen! First 2 lines niya kay Terdy, nirime niya yung ganito siya mag-deliver sa traffic enforcer. LTO. Yung katangahan, di mo napigilan. Yung ganito siya mag-deliver, siningit mo sa traffic enforcer, buti di ka natikitan. Speaking of ticket, may nakarating sa akin na kinikwento mo raw na ba't ka magtsatsaga sa Motus kung galing ka ng malayo tapos wala kang TF. At kakamo, kaya ka di na nanalo kasi yung 20 hype mong kasama ay hindi nakakapasok kasi walang pambayad ng ticket. Wiset! Legit! Tingnan nyo ngayon, may battle siya. Halos kalahati ng pasahero sa jeep, puro kasama ni tanga. Pagbaba, kalasa, niwahiwalay, kala mo talaga di magkakakilala, tang ina ka. Kaya paano di magiging crowd favorite? Ay mag-react sa mga bitaw niya. Minsan yun nakakailang na. Tipong setup pa lang niya, pero yung mga kakuntsaba niya, kinang ina, pasigaw na. Dapat mo rin mag-line up site no? Tinapat niya yung sunod-sunod panalo sa sunod-sunod na... So, maraming hindi na makakagets nung sinasabi ni Vicente dito. Pero, totoo yun guys, totoo yun. Natatawa ako kasi sorry Dave, pero kwento ko lang kasi baka sabihin nila bias ako kasi tinatawanan ko yung banat ni Vicente. Kasi maraming nanonood dito na hindi nila alam, no, yung pinupunto ni Vicente. Pero, yun, sorry Dave, pero kwento ko lang sa kanila. Natawa ako noon kasi yung sinasabi ni Vicente dito, yung about dun sa
sa hype man, yung sa jeep, pagbababa, kalasan, parang hindi magkaka... So, one time kasi, November 18, November ba yun? O tama, November 18, Sinag 2 event, yung laban ni Dave tsaka kay Pamoso, na sobrang naging dikit ng battle. 3-2 ata yung yung naging resulta. Nakasabay namin sila Dave doon. So, yun nga, totoo yun na marami. Pero hindi naman, parang exage naman yung kay Vicente na kalahati ng jeep. So, hindi naman yun. Pero marami sila. Siguro, parang 6, 5, parang ganon. So, tatawa lang ako kasi syempre nakarelate ako dun sa sa mga pinupunto ni Vicente. Totoo yun, guys, totoo yun. Pero yung about sa reaction sa crowd, hindi ko alam, wala akong doon kasi kapag nanonood ako ng live, focus ako sa sa mga bara na binibitawan para mas mas maramdaman ko yung punto, yung bigat. About sa reaction, napapareact ako mismo, napapareact na lang talaga ako kapag malakas talaga yung linya. Pero yung papakinggan ko yung mga katabi ko kung ano yung sasabihin, hindi, nakapokus ako sa battle. Kaya sa reaction, hindi ako makaka-relate doon. Pero yung doon sa jeep na sinasabi ni Vince, natawa ako doon kasi na-experience ko yun nung nakasabay ko sila Dave Denver nung Sinag 2 event. Yun, kaya natawa ako. Giging crowd favorite, OA mag-react sa mga bitaw niya. Minsan yung nakakailang na. Tipong setup pa lang niya, pero yung mga kakuntsaba niya, kinang-ina, pasigaw na. Lapit mo rin mag-line up site, no? Tinapat niya yung sunod-sunod panalo sa sunod-sunod na talo. Sobrang init ko palagi, Sunog-sunog na nga ako pag supok. Bugbog sarado, ugod-ugod na nga to. Pag luhod, iuumpog, inungudgod ko yung mukha mo. Kaya ang tuldo ka ng ating win streak. Dave Denver, wala nang chance. Alam mo naman siguro nangyari nung sinubukan nyo ng dots. Usapang pagbuo ng letra, Dave Denver, isa ka sa mahihina. Kasi kahit pagpatungin yung 2 D pa rin ang makikita, pambihira. Denver, kung ikaw yung scorer, ako yung source mo, sir. Kasi kada ipapakita mong round mover, paglalaruan lang nitong globetrotter, usapang music, siya yung lalabas na bulok. Sabihin nyo mang di, composer at walang magiging masamang damo dito sa lone mower. Pinagmamalaki mong nameplay. Walang masamang damo sa... Malakas yun. Tapang music, siya yung lalabas na bulok. Sabihin nyo mang di, composer at walang magiging masamang damo dito sa lone mower. Mga pinagmamalaki mong nameplay at wordplay, ang lame ng way. Natututo ka pa lang, ipapaalala ko, ginagawa na namin dati dito yan. Day by day, inubos niya raw mga triangle sa FRBL. Talaga, Chong, bakit dito sa akin circle ikaw yung kinakahon? Tas ito, champion, Rookie of the Year plus MVP, baka nagkakamali kayo. Kasi kung dyan, isa to sa malakas, tapos dito talunan sampal yan sa liga nyo. Usap tayo. Fuck. So, binanatan may konting banat si Vicente para sa FRBL. Kung ito, MVP, Rookie of the Year, champion sa liga nyo, tas dito talunan, isang sampal yun sa liga nyo. So, parang ang bigat nun kahit ako nasaktan ako doon Kahit ako nasaktan ako sa punchline mo na yun. So, the Year plus MVP, baka nagkakamali kayo. Kasi kung dyan, isa to sa malakas, tapos dito talunan sampal yan sa liga nyo. Halika bro, usap tayo. Kala ko ba si Anthony lang nagrarap para sa babae? Mas iba pala to humuscle cap. Tirador na mga nagsishare at comment na fangirl ng battle rap. Bakit hindi, Chong? Kung pangalanan ko yung minaydi mong kasama mo sa diversion. Piling sobrang presko ni Gago, ultimo fan. Chinekin niya sa may aircon. Di ba may kinakasama ka? Sino si Isa Lamil? Di ba nilalandi mo pa? Para ka palang si James Reid kasi yung GF mo na din pinagpalit mo sa isa. Iba! Wag ka dito magbida. Bayo ko sa'yo, pagtapos ng event, kay magmadaling mangumpisal. Mapapasabi ng may ultimo Diyos kasi di mo walang mangyayari pag uwi mo ng Rizal. Kaya judges, wag din kayo papadala na mabigat to. Magaling lang to sa salita at hindi kilos. Alam nyo naman na puro toxic lang nilalabas when this detox. Gusto mo ng classic na karera, di ba? Tang-inang yan, lupit nun, no? Puro toxic lang yung nilalabas when detox. Woo! D na Dave, tas talks na magsalita
Detox. Na, grabe naman yon bis. Ang taba ng utak ng laro niya dun sa Detox na Detox, tapos D na Tox. Dave Denver to o Dave Tox. Okay, so sa ano ko lang yun na dito sa replay lang natin pwedeng i-post kasi yung mga ganun kaya ang sarap nung i-breakdown tapos biglang alam mo yun, backward tas pakinggan mo ulit, di ba? Sa live hindi mo pwede yun na hindi mo pwedeng sabihin na teka lang, ulitin mo nga yun. Hindi mo pwedeng sabihin yun, di ba? Diyos, pinagpalit mo sa isa! Iba! Wag ka dito magbida. Payo ko sa'yo, pagtapos ng event, kay magmadaling mangumpisal. Mapapasabi ng may ultimo a Diyos kasi di mo walang mangyayari pag uwi mo ng Rizal. Kaya, judges, wag din kayo papadala na mabigat to. Magaling lang to sa salita at hindi kilos. Alam nyo naman na puro toxic lang nilalabas when this detox. Gusto mo ng classic na karera, di ba? Sagot ko, let's go. Hindi ka man lang dumikit. Pudpud na velcro at kung ito yung sinasabi niyong pagbabalik ng DB, Dr. Dre, pas makikita niyo sa Death Row KO. Time. Pangalawang banat. Okay, ito, isingit ko lang. Referring pa rin dun sa sinabi ko sa inyo kanina na dumiretso ako sa comment section nung time na yon. May nabasa ako sa comment dito na sabi niya, tulog daw yung crowd kay Vicente, especially sa round 2. So, yun yung ko. Nung time na yun kasi hindi ko naman siya, sabi ko nga sa inyo, nung time na yun, katatapos ko lang siya mapanood at tawag dito, fresh pa sa akin yung mga bara, pero yung sa crowd kasi sabi ko nga sa inyo, nakafocus kasi ako sa mga battle MC kapag nanonood ako ng live. So, nung narinig ko yun, nung nabasa ko yun, na tulog daw yung crowd kay Vicente sa round 2, hindi ko masyadong ma-recall dun sa live kasi yun nga, pero pagdating dito aaminin ko, yes, tulog yung crowd pero hindi mo pwede magbasihan yung crowd ako personally, kung paano ako kasi mag-judge, hindi ko tinitignan or hindi ko kinakount yung crowd reaction kasi minsan may mga bias crowd di ba? May mga bias crowd na kahit hindi naman ganong kalakas yung linya, sumisigaw, nagre-react. So sabi nga ni Boss Enigma, react accordingly. So para sa akin, para safe lang or para fair lang sa lahat ng mga battles na re-review natin, dinisregard ko yung crowd reaction. So it's depends on me kung paano ko siya napanood, paano ko siya napakinggan, paano ko siya na-absorb. So, yes, tulog yung crowd kay Vicente, pero kung hihimayin nyo yung buong round 2, yung content ng round 2 ni Vicente, mabigat yun. Hindi yun putyo-putyo lang na kaya tulog yung crowd kasi hindi nila naintindihan, kaya tulog yung crowd kasi mahina. Hindi ganun yun, no? Hindi ganun yun. Kung may mga mag-breakdown pa netong battle na to bukod sa akin na mas magaling, no? Sana makahanap kayo ng mas magaling mag-breakdown ng mga ganitong klaseng battle para mas maintindihan nyo yung punto ko. Pero sa ngayon, i-explain ko sa inyo ng maayos, no? Or ng kaya ko, hanggang sa kaya kong ma-explain sa inyo. Okay, referring to the comment na tulog yung crowd kay Vicente, yes, agree, no? Agree kasi kita nyo naman walang crowd reaction, which is sabi ko dinidisregard ko yung crowd reaction. So, hindi yun nagmamatter sa akin. Ang nagmamatter sa akin kung paano ko nakita, paano ko napanood, paano ko na-absorb yung mga ganong bara. And yes, malakas yung round 2 ni Vicente. Andun yung mga word plays, andun yung mga punto, especially yung sorry kay Boss Rayan, pero yung banat ni Vicente about dun sa FRBL, kay Dave, 'di ba? Konektado yung eto rookie nyo, MVP, champion, pero dito talunan, isang sampal yun sa liga nyo, malakas yun, di ba? Tapos marami pang mga pasundot-sundot na suntok si Vicente sa round 2, and masasabi ko na sobrang effective yun. And kahit walang crowd na nag-react doon, para sa akin, sa lahat ng judges na nasa live, iniskura nila yun, punto per punto. So, sa nag-comment ng patay yung crowd kay Vicente,
gusto kong sabihin sa iyo or sa inyo na huwag kayo masyado mag-base sa crowd. Intindihin niyo yung mga bara, kung paano nyo naintindihan, kung paano nyo na-absorb, dun kayo mag-base. So yun, masasabi ko lang na 1 and 2 ni Vicente, sobrang punto per punto yung atake niya, malakas, mabigat yung impact nun. So yun lang. So pakinggan natin si Dave Denver sa round 2, pero tignan natin pero kung makakapag-generate or makakapag-execute si Dave Denver dito ng mas malakas na enerhiya, mas malakas na punto, mas malakas na mga punchline, pwede nating ibigay sa kanya yun. Ganun naman yung lagi kong sinasabi sa inyo. Pero yun, so far, malakas yung round 2 ni Vicente, malakas yung round 1 ni Vicente. Tignan natin muna yung round 2 ni Dave. Dave Denver. Meron daw ang babae. Ang tanga mo. Alam mo sino babae ko? Asawa mo. Estilo neto. Diba sinabi niya na? Mandamay ng asawa o jowa ng kabatel. Sinasalin sa pyesa. Di yan sa akin bebenta. Pangit yan, repa. The business mandadamay ng babae sa laro. Calvin na buweba, tang ina mo. Kaya sa ganyang galawan siya nasanay. Kasi namayapa na yung nanay. Ano, tama ba, bro? Nakaya ka ng yung Calvin na buweba, The Beast, Calvin na buweba. Tapos tang ina mo, yun yung time na nagkaroon ng yung sa dugout, no? Sa dugout ba yun? Or basta sa ano na, after na ng game, yung alam ko na balita yun yung nakaaway ni Calvin, yung asawa ni Mo Tautua, yun. So kaya tang ina Mo, yun. Kaya sa ganyang galawan siya nasanay. Kasi namayapa na yung nanay. Ano, tama ba, bro? Nakaya ka ng dadamay ng babae kasi wala na yung babaeng dumadamay sa'yo. To sa battle ng... Okay. So, ito, naalala ko to. Aminin ko, naalala ko yung part na to. Yung round 2 na to. Mabigat to, guys. Pakinggan natin to. Babata! Yan ang galawan ng yawa. Palaging nang mamama. Puta, wala namang mama. Kaya pala nagpapalabas ng tao kada laban. Biglang may lilitaw yan na kasama. Nagpapalabas ka ng tao, yung tao naglabas sa'yo, wala na? Wow! Sakit nun. Sakit yun. Nung nabubuhay pa kanyang Ermat, lagi niyang sinasabi na babawi ka sa lahat ng sakripisyo niya. Yan ang madalas mong banggitin. Pero nung may ilaw ka pa ng tahanan, mas pinili mong tumungo sa landas na madilim. Ngayon, meron ng business. Daming hassle. Pero yung salitang pagbawi, meron pa bang saysay, ha? Anong silbi ng pagbabanat mo ng buto kung yung nanay mo kalansay na? Ay, tang ina mo. Nagtatampo na sa'yo si... Tang ina. Alam mo yon yung... Ayoko na mag-comment. Puta. Amaya na. Kaya mo natin to. Mabigat to eh. Aling Regine! Di mo na daw napupuntahan yung puntod niya magmula nang siya'y pumanaw. Inuna mo pa battle at ang layaw. Lagi mong inaangas na tinapos mo yung period pero yung nanay mo wala nang dalaw. Ano, Gar? Papaalalahanan pa ba talaga? At sa bars isalin pa? Kailangan pang sitahin ka, bis, para lang bis sitahin siya? Tang ina mo! Tang ina neto, yo! Bago ka! Naging pasmado ba yung dila? Nanibago sa punto ko at tira? Balagbag ba yung didi? Di ba yun yung gusto nyo makita? Tangina ma. Kasi laban namin ni Pamoso. Di ko nagawang tumodo. Sumunod sa gusto niyang kondisyon at sa friendly fight umoo. Ikaw, di mo ko binagyan ng boundaries. Kaya wala na tong lame lines. Pinagbuksan mo ako ng pinto, so better luck next time. Body bag to, pre. So better luck next time. Nabuksan mo ako ng pinto, so better luck next time. Kaya matapos kong tirahin yung Ermat mong patay na. Asawa mo naman yung isasali ko.
Biro lang, bis. Wala akong paki sa honey mo. Sabi mo, kay Espero, wala kang ibubuga parang tambutso ng e-bike. Kung meron man, galing pa sa tambutso ng e-bike. Pinagtugma niya yung e-bike. Sa e-bike, tangina slant rides. Okay? Tangina e-bike, pwede mo naman i-rem kay Insight. Tapos ngayon nakikitrain ka na? Di mo ako malilin lang, tanga. Dalawa na nga yung gamit mo na e-bike, tapos makikiride ka pa. Lilitaw dito lahat ng katangahan mo hanggang tuluyang ka masupel. Wala kang maitatago sa matindihan pag nagsuri. Dahil ba matagal na yung battle, ligtas ka na? Maitatawid na ng mabuti? Porket gumamit ka ng e-bike, kala mo di na mauhuli? Shit. Nabulilyaso ba yung trip mo? Lakas nun. Tangahan mo ay dinis ko. Pasensya ko, nasagasaan ko yung e-bike. Wala kasing preno bibig ko. Fuck! Diba, Shit. Inang tindi pala nung round 2. So, ito, patunay na medyo lumayo na talaga yung ano ko dito. Yung hindi ko na masyado naalala. Yun, patunay na hindi ko na masyado maalala yung ano, yung ibang mga nangyari sa battle na to nung nandito ako nung live. Gagin, tindi ng round 2 pala talaga ni ano, ni Dave. Ang lakas. Kaso meron siyang nawala siya ng konti eh. Nawala siya ng konti, guys. Hindi natin pwedeng i-disregard 'yon. 'Di ba? Hindi natin pwedeng i-disregard 'yon. Malakas yung round 2. Putang ina, ang lakas ng round 2 ni Dave, men. Ang lakas. Yung personal na yung pandadami ni Dave dun sa nanay, masakit eh. Yeah, masakit. Score yun para sa akin. No, score yun. Ganun pa rin yung atake ni Dave. Nagpakita pa rin siya ng jokes. Yung e-bike, Imsight. Diba? Tawa ko dun. Pero ang pinaka... Although, nagpakita ng ganong elemento si Dave. Yung mga jokes. Pero ang pinaka nag-matter kasi dito, alam nyo yung kung ano, yung real talk. Yung real talk or yung pandadamay ni Dave dun sa mother ni Bis. And para sa akin, enough yun para humabol sa naging performance ni Vicente. Ito, real talk, guys. Kay Dave Denver, yung round 2, kung naitawid niya ng maayos yung round 2 niya. Kasi, ang unfair nun para sa akin kung itatabla ko yung buong round 2. 'Di ba? Yung buong round 2 itatabla ko sa sobrang linis ng performance ni Vicente sa round 2. 'Di ba? Props doon. Hindi natin pwedeng i-disregard 'yon or hindi natin pwedeng isa walang bahala 'yon sa sobrang linis, sobrang powerful, sobrang madiin yung kung ano man yung naging performance ni Vicente sa round 1. Yun din kasi yung pinakita niya sa round 2 eh, 'di ba? Pero yung Dave Denver sobrang humabol in terms of yung real talk or pandadamay. Tagus eh. Tagus dito sa puso. Oh. Kaya ramdam ko yon. Masakit yon. Malakas yon. Sobrang effective nun. And eto, ulitin ko lang. Kung naitawid ni Dave Denver yung round 2 niya ng sobrang linis, na walang dapa. Yung naputol kasi siya eh. Nawala siya dun eh. Yung yung uminom siya ng tubig. Nawala eh. Diba? Nawala yung momentum, tapos na bumalik lang ulit, pero sayang kung nagtuloy-tuloy yung momentum para sa akin. Kay ano pa yun, kay Dave Denver pa yun, sa score na 10-9 sana. Pero since ganun yung nakita natin, ang hirap, no? Ang hirap na ito. Kasi rounds 1 and 2 ni Vicente para sa akin sobrang consistent eh. Pagdating sa round 2 naman ni Dave, sobrang laki ng inangat. 'Di ba? Kumbaga ganito yung naging outcome para sa akin. Yung round 1 yung round 1 ni Vicente, feeling ko same 'yon sa performance ni Vicente. Ulit. Sorry. Yung round 1 ni Dave, ka-level niya yung round 2 ni Vicente. So, tinabla ko 'yon, yung rounds 1 and 2 ni Dave tsaka ni Vicente. Tinabla ko 'yon. Which is ang naging score ko sa round 1 ni Dave is 9. So, possible
bibigyan ko ng 9 yung round 2 ni Vicente. So, yung round 1 naman ni Vicente, same naman yon sa naging performance ni Dave sa round 2. Kaso nga lang, yung round 1 ni Vicente, sobrang linis, powerful, 'di ba? Na-explain ko na yun sa inyo. Pagdating naman sa round 2 ni Dave, andun yung punto, andun yung real shit, andun yung pandadamay. Pasok yon. So, round 1 ni Vicente, tsaka round 2 ni Dave, para sa akin, tabla yon. Pero, since may nakita tayong konting slip-ups sa performance ni Dave, binawasan ko siya ng 1 puntos doon. Kaya, tumabla yung round 2 ng dalawang MC na to. So, round 1, Vicente. Round 2, tabla sa score na 9. Sobrang solid na round 2 yon para kay Dave. So, yun. Round 1, Vicente. Round 2, tabla sa score na 9-9. So, 19-18. Sayang. Tabla sana to sa 19 all kung naging malinis lang yung performance ni Dave. Pero, kailangan natin makita yun since tournament to. Diba? 19-18. Rounds 1. Round 1, Vicente. Round 2, tabla. May round 3 pa. Handa na ba kayo? Let's go. Ilan banat, Vicente? Regine daw pangalan ng nanay ko. Tanga, Regina yun. Banggit ka ng banggit ng Regine, tangin na kaninong mama yun. Tangin na ito. Kala mo, lakas mo. Nagbabattle ba tayo? Yung mga round ko, i-breakdown mo. Maya kay Judge Gina, no? Game! Na ano pa ako, na damay pa ako doon. Pero thank you sa sa shout out. Makatang pre-tender laban sa risk-taker. Isa ka lang, Dave. Denver laban sa game changer. Ako, breadwinner. Laban dito sa ill-tempered na endangered. Pinakita ko lang na kahit sang aspeto, tagilid sa akin tong self-centered. Oo, kasi diba, makasarili ka. Ayaw man ako kumpara kayo ni Raffian porket parehas kayong taga-baras. Gago, alam yan namin. Pero tandaan, sa kung saan ka nakatungtong ngayon, lahat, sarap yan galing. Ako, kaya ko rin iangat sarili ko, cause yeah, go to gym. Kaya medyo batak na rin. Kaya ba't eto lang binigay mo sa height? Alam mo naman na when I pull up, basic lang tong baras sa akin. Ikaw, panay-imbento ka taga. Okay. Kada kinikwento malala. At oo, Vince din pangalan ko, pero di ako nagpa-apekto sa baha. Bakit masisirangan na ba? Gago. Pero tunay kong pangalan, Vincent Train. Di yan modus. Ayan info pa, Brad. Pagkabis ko sagad. Cause when Vincent Train, di ka na-secure, simula mo na magpa-rescue sa flood. Kuya, hindi ba dam? Kasi kung inaasahan yung makukuha nitong D-Cup, malabnaw pa yung content na halo niya. Pwes ikaw ngayong pagkakapihan, sakto sa barako ka na tapat. Ayan sa coffee na paso ka. Fight me, Brad, nang malamang mas consistent at dominante itong my team sa live na parang kay Sinat. After that, paulit-ulit kitang lulumpuhin hanggang maging handicap, trust me, Cup. Hawakan mo lang ako ngayon at makakatikim ka ng uppercut, punching bag, body bag. Pinaunawa ko lang dito sa Tagarizal ang tunay na kahulugan ng touch me not. Kaso fratman pala to, di ba? Kaso fratman pala to. Pas pugot sa ulo ng Treskelyon, ako'y hindi na magiging mahinahon, friend. Ito'y magiging bagong trend. Cause now, I'm going to Baguio at makikita nyo na Lionhead. Oo, di lang ba? Yeah! Tang ina mo, Vince. Isa pang ganong kalakas na punchline para kay Vince. Makukuha na niya yung round 3 para sa akin, pero grabe, ang lakas ng round 3 ni Vince dito. Oo, di lang basta mag-iiwan ng scars. Shit. Makukulata pa kita. Sa trono tatanggalin na. Ngayon ko ilalaglag tong nagfi-feeling na Lion King. Tanong Mufasa kanila. Tapos Tanong Mufasa kanila. Di ko na matandaan, pero yung Mufasa isa yun sa sa pangalan dun sa karakter sa sa Lion King. Yun ata yung nagtaas kay Yun ata yung nagtaas, yung unggoy na nagtaas kay Simba. Yun ata yun. Di ko na maalala. kasi ayabangan mo sila, RG, na panis mo sila sa music. Bakit? May ibang event ka na ba bukod dun sa barangay nyo? Ang masaklap pa doon ay yung kaisa-isahan niyang gig doon pa sa Foracos ng tatay mo. Alam mo kung bakit siya nagkaganon? Sinusuway mo siya. Hindi ka na raw mautusan, nakakaawa na. Lakas ng tama niya. Kakasabi niya ng mamaya pa. Ayun na, mayapa na! Aray! Ha? Baka sabihin yun, sama-sama ako na.
Di ba sabi mo na sana pagsilang ng anak ni Terdy, mamaya pa yung ama niya? Kaso, nabaliktad din pala. Sa masamang hangin ka dinala. Karma hits harder. Ngayon mas applicable na sa'yo yung kalamidad si tanga! Yung kalamidad, ano yun eh, linya yon ni... Hindi ko alam kung linya ba yun ni Third na ginamit ni Dave laban kay Thirdy or line talaga siya ni Dave, no? So ayun, yung kalamidad na kalamidad. Gagi, sabi ko kanina, isa pang malakas na hey, gano yung ano ba yung punchline ni ano ba yung haymaker na inano ni Vicente kanina. Sabi ko 'di ba, isang ganun pa yung tain na yung sa Lion sa Baguio, pugot yung ulo ng Lion. Lakas nun. Tapos yung mga multis niya, men, hindi natin pwedeng hindi mapansin yun. Grabe yung mga multis ni Vicente. Tapos sabi ko doon, isa pang ganun, bis, makukuha mo na yung round 3. At yun, pinakita ni Vicente dito. Perfect. Hindi pa tapos to, pero perfect na yung ibibigay ko kay Vicente dito. O bakit din pala, sa masamang hangin ka dinala. Karma hits harder. Ngayon mas applicable na sa'yo yung kalamidad si tanga! O baka maghamon ng away to. Hindi nyo ba nahukay yung pakay ko? Kaya lang naman kita binabaon ng binabaon ngayon para magkita na ulit kayo ng tatay mo! Yan ang real talk! Kasi anong akala mo? I-wordplay ko yung Didi sa Dede. Puta ang lame-lame nyo. O baka takihin sa puso, sakit sa Dave, no? Kaya pangalawang subok mo sa turna, tadhana na mismo di sumang-ayon. Uwi na! Ingat ka, Chong! Abay, quarter na pala sa susunod site, no? Kilan nga yun? Ang sakit na ba ng round 3? Tapos yung speed pabalagbag? Pinaalala ko lang sa'yo, Dave. Quarter mo nakaraan na sa third ka nalaglag, kaya ang manalo sa akin, no chance. Parang classroom ng mga unano, yung mga bara mo low class. Ibang-iba imahe ko sa'yo. Kitang-kita sa contrast, ako ay Muay Thai fighter. You'll be blown past. Pagkasik ko, tumutodas. Papakainin ka ng elbow, parang pinag-food trip ka ng sopas. Isa sa mga nauna. But it seems you have grown up. Tan lakas nun ha. Papakainin ka ng elbow, parang nag-breakfast ka ng sopas. Pagkasik ko, tumutodas. Papakainin ka ng elbow, parang pinag-food trip ka ng sopas. Pinag-food trip ka ng sopas. Lakas nun. Sa mga nauna. But it seems you have grown less. Humihipap na kami habang stuck ka pa sa folk dance. Ang sarap niyang sakalin. Hindi pahingahin. Nang 10 oras and you'll be deprived of air. Parang nagdadamot ako sa Jordans. Shout out A Source One. Time. Uling banat. Mag-i-explain mo ba ako sa round 3 ni Vicente? Multis. Yung nandamay din si Vicente dan sa tatay. Pasok din yon. Real talk, pasok din yon. Sobrang solid na haymaker. Parang 3 haymaker ata yun na sunod-sunod. Ang lakas. Malakas men. Malakas yung round 3. Sabi ko kanina, isa pang ganun kalakas na round 3 kay Beast. Kanya na yon. So, pinakita ni Beast na hindi pa ubos yung bala niya sa rounds 1 and 2. Sobrang lakas ng round 3 ni Vicente. So, wala na masyadong explain doon. Tayo na speechless eh. Patayin na daw yung papa ko. Yung bobo na ito. Tangina mo, sasama nga sana yung dito. Shoutout sa'yo, Pab. Patay ka na daw, sabi na ito. Game! Pinaratangan niya magnanakaw si Dats. Feeling dope ka rin. Kung in-expose mo yung Dats, pues tong mga sasabihin ko ang tutuldok sa yung career kaya round 3 game. Yung linya mong sa pulka Dats, ginamit na sa kanya yung nigabay. Puta ang lala niya. Ang dami mo pa naman tropa na nandito, tapos nagawa mo pa magnakaw, walang yaka. Nangailangan ka pa ng gabay kahit may mga gardya na kasama. I'll give him 1 shot, baka RD151, ang bilis tamaan yan. Linya yun ni 6 na yung ginaya. Ikaw ay luni na panggap. Binanggit mo kay Perni, ikimot yung natirada. At ito, mas malala pa. Yung labahang dala,
na ginamit mo kay JLC. Kilanseta mo na hugot, kung kani-kanino pumupulot. Yan tuloy, tinapat ka sa walang ngipin kasi wala ka na mabunot. Tas nakaraan na palaban daw to sa RH. Ako'y nalinawan nga dyan yan. Rick Genaro. Meron kang labahang dala kaya naisipan mo magbanlaw. Sait ba't di mo sinasabon? Sabit lang to dito, puro gaya alam. Pati labahan kinukuha, ba't pa sinasampayan? Okay. Naaati mo yang gawin? Sa harapan ng entablado? Kainan sila ng di mo pinaghirapan, kilabutan ka nga gago. Tas siya daw yung asyong ng tundo. Sige, papayagan ko na nga to. Ganyan naman talaga si Asyong, galing sa nakaw yung binibigay sa tao. Alimaw ka sa music. Yan yung inaangas niya, di ba? Magnanaaw ka naman ng kinakatha nila. Kaya sige, iyabang mo yung galing mo sa music ngayong kinakanta kita. Huwag ka dito magbida. Kasi di ka pa pwede sa big stage kung susumahin. Kasi palagi kang overtime. Mahiya ka naman sa akin. Parehas tayong tinalo ni Casper. Parehong nalaglag sa quarters. Parehong overtime, di ba agulat? Pero ikaw, kahit gaano kahaba mag-perform, magkalayo pa rin agwat ng ating sulat. Kaya kahit ako'y magmalabis, hindi tayo magkatulad. O di kami magkatulad, mga pare. Ika'y magugulat sa atake. Kung repin mo, kasukat ako naman yung di mo sukat akalain. Kupal ka na nga rin. Pati hometown ko, inaasar. Kala mo di ko manonotice? Sige, ikaw na taga Maynila. Kasi di ka naman province. Bitch Bitch ka ni M-Site. Taga-ihaw pag may camping trip yan. Utapil na pil niya. Ginawa mong taga-ihaw porkit nagigrill siya. Pero lahat daw ng iniihaw mo, ikaw din kumakain. Kaya tumataba to. Pati yung kasukat mo na si Class G, bad trip na sa'yo, gago. Yung barbecue daw, kinagat mo pa, puta, pauso ka masyado. Kita mo na, kaya itang kengkuyin, kaya itang real token, kaya itang pitbitin sa bitbit ko na bara. Kaya paano pa dito, aalagwa? Alam kong kaya mo rin yung beans, problema lang, di mo ko kaya. Kaya, dito sa puro aggression at pangmamamalang kaya ipakita, huling message ko ay... Di uubra yung nasa mind ay puro presence sa may presence of mind. Ay. Sabi niya, wala na pala. Motos Battle League. Tangina, solid. Solid yun, men. Pero wala na rin ako masyadong i-explain dun sa round 3 ni Dave. Consistent naman si Dave, hindi naman humina yung round 3 ni Dave Denver. Ano lang siya, medyo hindi lang ako nakarinig ng mga haymaker na masasabi ko na solid talaga. Unlike dun sa round 1 na nakabilang ako ng 3 haymaker. Sa round 2 yung real talk, yung panadamay ni Dave Denver, yun yung pinaka nagmatter. Tapos sa round 3, naka-ready naman ako sa mga haymaker, pero hindi ko kasi i-count yung, para sa akin hindi ganoon kalakas malakas yun, tumatama naman kay Bis yun, tumatama kay Bis, pero may meron lang akong hinahanap na, alam mo yun, makakapag-boom talaga sa performance ni Dave. So yun yung medyo nawala sa round 3, pero so far hindi ko yun bibigyan ng 8 or 7. Consistent pa rin yun. 9 points pa rin yun para kay Dave Denver. So yun, 27 points para kay Dave, pero yung round 3 kasi ni Vicente, halimaw na siya doon. Halimaw. Kung binigyan ko ng 9 points yung round 2 at yung round 1 binigyan ko ng 10, ang naulit doon is yung round 1 na performance ni Vicente. Bumalik yun, no? Nakain man yung round 2 ni Vicente ng round 2 ni Dave, pero round 3 bumalik, and para sa akin Vicente yung battle na to. So ayun, malinaw na ba? Klaro na ba? 1 and 3 Vicente yun. Round 2 tinabla ko, pero dapat kay Dave yun. Kung malinis lang na itawid ni Dave yung round 2 niya, kanya dapat yun. Pero since may nakita tayong slip ups, binainos natin yun. Pedestal 3 to, tournament to, kailangan natin maging stricto sa mga ganung klaseng bagay. So 10, 9, 10, 29 points para kay Vicente, 27 para kay Dave. So 1 and 3 Vicente yon, round 2 tinabla ko yon. So ayun, ang haba nung naging natin,
pag-uusap natin dito, and para sa akin satisfied naman ako sa kung paano ko in-explain yung battle, and props doon. Na sabi ko yung mga gusto kong sabihin. Sana nagustuhan nyo yun. Vicente, 1 and 3. Tagpasan 4, pedestal 3 elimination. Magingay pa kayo isang beses para sa Siyempre gusto ko muna magpasalamat sa Branded sa pagpapahiram ng venue. Siyempre shoutouts kay Papa Benji Rayala, Hypebeat, Real Jokes, Egocentric, Unhinged, Papa Kills Clothing, maraming salamat. Siyempre Crown Manila, 100%, maraming salamat sa inyo. Pero itong boto ng hurado, mag-a-advance sa second round. 5-0. Ay, 5-0. Para kay Vicente. Yo Vicente, shoutout ko lang ang bebe ka Joan Cadillo, Sunday Shrooms, Air Source 1, J&D Music, Tina Kaaway, dinamay lang sa battle, dinamay buong Motos, pakyo ka. For Aces Gadgets, kay Tantan De Leon, kay Princess Thea, at abangan nyo, Step in Mixtape ko, parating na. Alright, Barako Brand. Yo, Reload. Binoto ko si Vicente and binase ko siya per round. Round 1, tie sila doon and sobrang dikit. Umuulan ng punchlines, yung quality ng mga bara and yung internals nila. Sobrang solid doon. Round 2 kay Dave Denver. Round 3 kay Vicente. Ngayon, tie sila doon sa part na yun, sa judging ko na yun. Ngayon, pinagbasihan ko yung agwat ng lamang ni Dave Denver sa round 2 versus doon sa lamang ni Vicente sa round 3. So, meron akong mga kinonsider na detalye in terms of consistency, stage presence, and yung difficulty din ng sulat. Mas in favor siya kay Vicente, which is, kung papanood nyo naman, lalo-lalo na sa round 3, since big deal yung round 3, and nakuha talaga ni Vicente yon, and saktong si Dave Denver pa yung huling babana, tapos medyo yun pa yung pababa na si Dave Denver. Pero solid ng sulat ni Dave. Pwede rin sa kanya, pero nagmamatter yung maliliit na detalye sa tournament na to, kaya yun. Kay Bis. Okay. Yo, Therapist, Boss Toy Music, lokalidad. So, binoto ko si Vicente. Sobrang dikit ng laban, as in sobrang dikit. Actually, pwedeng manalo sa kanila kahit sino. Pero pinagbasihan ko na lang yung pagkakadikit-dikit at saka pagkakadikit-dikit ng mga punchlines. Mas marami talagang punchlines si Vicente. Pero sobrang shoutout kay Dave Denver, sobrang creative yung pakasulat niya, sobrang dami niyang haymaker. Pero syempre tournament to, kumbaga pumunta si Dave Denver dito para bumatel, pero si Vicente pumunta rito para makipagpatayan, kaya sa kanya yun. Yo, this is Martina, ako yung pinakalas na nag-judge. Binoto ko si Vicente kasi eto, be-breakdown ko na lang yung mga nagustuhan kong line nila. Kay Vicente yung Archer, yung D, tapos yung BD dito sa shop, yung Branded. Tapos yung kay Dave naman, yung Titibok-Tibok. Tapos yung Matutong Sunog yun, nagustuhan ko din yun. Pero yung boto ko sa round 1 kay Vicente. Yung round 2 naman, LTO, tapos James Reed, bars nung kay Nadine. Binigay ko to kay Dave etong round 2 kasi mas nagustuhan ko yung angle niya this round 2. Tapos sa round 3 doon na sobrang dikit talaga. Binoto ko si Vicente kasi nagustuhan ko yung Touch Me Na, tapos yung Papa reference niya, tapos yung Mamayapa, tapos Mamayapa. Ganun. Kay Dave naman yung Ihaw Grill. Ayun. Pero yun nga, sabi ni Said, nag-overtime daw si Vicente. Pero ako, yung 3 minutes lang, doon ko lang binase lahat nung judging ko. So yun, Vicente. Okay. Tapos yun, yung round 1 yung pinakadikit nilang round. Pero Gahibla binigay ko siya kay Kuya Bis kasi ang ganda ng mga imagery dun sa imagery. Sa mga iba niyang lines, ang ganda ng imagery. Tapos round 2, yun yung pinakamalakas na round ni Kuya Dave Denver. So, binigay ko sa kanya yun. Tapos round 3, sobrang nagwala na si Beast. Paano niya piniga yun sa Lionhead papunta sa Scars, tapos Lion King Mufasa. Sobrang solid nun. Kaya yun, binoto ko si Kuya Beast. Yo, Jericho. Putang na, napaka-solid na laban. Pero, binigay ko kay Vicente. Round 1, so ayun yung pinakadikit nila laban. Pero lumamang si Vicente doon ng kay Gabriel lang dahil mas natripan ko rin yung mga multi niya, yung mga image na binigay niya. Tapos pero ang lakas din ni Dave Denver. Tapos sa round 2, doon bumawi si Dave Denver. Talagang pasok-pasok yung mga although kahit narinig ko na yun sa last battle ni Beast, pero talagang pumasok pa rin yung mga suntok niya doon. Vicente naman parang ayun yung pinakamahina niya round 2. Tapos sa round 3 nagkatalo,
putang na ng balagbag yung Vicente dun. Oo nga eh. Tapos kay ano naman, parang ang tagal na bago lumanding yung mga suntok. Kaya round 3 kay Vicente. Congrats pa rin kay Didi. Lakas. So, ayun, malinaw naman, no? Actually, yung pinaka naging judging nila na 1 entry kay Vicente, yun din naman yung naging judging natin. So, nagtataka ako bakit maraming nagsasabi na kay Dave daw. So, ayun, na-breakdown na pala ng maayos na mga judges natin. At ako, personally, hindi na-breakdown naman natin din ng maayos yun. And para sa akin, kay Vicente talaga yung rounds 1 and 3, which ayun din naman yung explanation ng mga judges natin. Yung round 2 ni Dave, malakas yun, no? Yung ibang judges binigay kay Dave yun, no? Pero ako kasi sabi nga ni Rayload, no, yung tournament to, yung mga maliliit na detalye kailangan mag-matter yun sa judging mo. And para sa akin, sobrang nag-matter yung starter ni Dave, doon yung nawala yung momentum niya eh. Diba? Uminom siya ng tubig. So kaya tinabla ko yun. Kaya yun. Dikit pa rin naman Vicente, rounds 1 and 3. Yun talaga. So, sa mga nagtatanong, sa mga nag-aantay ng judgment ko dito sa battle na to, Vicente guys, 1 and 3. Round 2, tabla yun. Pwedeng kay Dave, pero tinabla ko yun. Okay, so, congrats, Bis. Tangina Dave, ang lakas mo nun. Sana magtuloy-tuloy yung mga ganitong kalakas na ratings mo at sana maging malinis na yung performance mo sa mga susunod na battle mo dito sa Motos. Vicente, tangina, good luck kay Kilan. Okay? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.